Totoo o peke? Sabon na nakakapagpasikip daw ng ari ng babae? Maselan ang paksang ito. Pero may kinalaman sa kalusugan at katawan ng mga kababaihan. Lalo pat FDA o Food and Drug Administration na mismo ang naglabas ng public health warning tungkol sa isang sabon. Ang sabon na ito, hindi raw rehistrado sa kanilang ahensya. Walang Certificate of Product Notification. Kaya, mariin nilang ipinagbabawal na ito'y ibenta, bilhin o gamitin. Pero sa kabila ng advisory ng FDA, marami pa ring tumatangkilik dito. Nakalagay kasi sa packaging na pwede raw itong makaputi, makapagpabango, at makapagpasikip daw ng ari ng babae. Isa raw itong virginity soap. Yan, ginagamit ko na. Dati may infection ako. Ngayon, wala na. Yan po ang gamit kong feminine wash. Maganda yan, legit, at nakakawala din ng amoy. Effective yan. Pampasikip talaga. At mas mabenta raw ito sa Visayas dahil ang pangalan ng sabon hango sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin, ari ng babae. Ang vlogger na si Mike, naging reseller ng sabong ito. Tinry ko ibenta, pinost ko po yun sa ginawan ko talaga ng content. Pwede ito makapaputi, nagbibigay po ng cooling effect, nagpapasikip daw. Ang mga sabon na kanyang ibinibenta noon, sold out daw lagi sa mga babae sa ilang mga barangay sa Iloilo City. Kasama sa mga bumili noon, ang sales clerk na si Angel. Lalo pat si Angel may nadiskubre sa kanyang nobyo. Naghiwalay kami ng boyfriend ko kasi may iba siyang kachat. Nung nag-break kami, sinabi ko talaga sa sarili ko na magpapaganda ako para, ayun, magkakabalikan kami. July, bumili ako ng sabon kasi nga sabi nila maganda yung effect niyon at saka pampasikip daw ng ari at saka pampalighten. At makalipas daw ang 3 buwan ng paggamit ng nagpapakilalang virginity soap, sabi niya sumikip daw yung ari ko. Ano bang ginamit mo? Bakit ganun? Sobrang effective yung sabon. Nagkabalikan kami. Disyembre pa raw nung huli siyang nakagamit nito. July or August. Bago siya uwi, gagamit din ako ulit ng ganung sabon. Si Giselle naman, online nalaman ang tungkol sa kontrobersyal na sabon. Kasi most of the time, mas prefer nung mga boys, masikip yung private part. Si Giselle, meron ngayong ka-LDR o ka-long distance relationship na hindi pa raw niya personal na nakikita. Feeling ko medyo sumikip, medyo lumiit siya ng konti. Kaya confident ako na pag nakita kami, sure na hindi niya na ako iiwan. Kadalasang dahilan kung bakit gusto ng babae na magpatayte ng puwerta ay for sexual pleasure. Naghahanap sila ng paraan para magkaroon din ng satisfaction. Kung hindi naman talaga kinakailangan, huwag ninyong gawin. Hindi dangerous kung maluwang ang puwerta ng isang babae. Ang di umano'y virginity soap na bibili mula 25 to 80 pesos. Di hamak na mas mura kumpara sa mga medical procedure na nangangakong makakapagpasikip ng private part ng mga babae. Gaya ng non-surgical vaginal rejuvenation na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. At ang ilang mga gumamit, nagsasabing may iba pa silang napansin. 1 month, nakita ko na yung paglighten ng skin ko, nung mga singit ko. Ginagamit ko din siya sa underarm ko. Parang medyo may component siya na tawas, na bawasan yung sweat sa kilikili ko. Ang sinasabing virginity soap, nakarating na rin sa barangay ng Our Lady of Lourdes, dito pa rin sa Iloilo City.
Isa sa naengganyong gumamit noon ng trending na sabon, si Michelle na na-diagnose na may diabetes nito lang nakaraang taon. Kahit uminom lang ako ng soft drinks, private part ko, Makati siya. So, nung paggamit ko, parang nawala siya. Kasi nga, may calling effect siya. Nagta-tight siya. Last time, kasi hindi rin ako nakapagpa-check kasi yung diabetic ko. Pero ngayon, okay na. But technically, it's just really soap to cleanse the area and to moisturize the area. Pakiramdam nila parang nawawala yung kate kasi naglilinis sila, naghuhugas sila. Si Michelle, nahikayat din daw magbenta nito noon. Isa siya sa nagpa-boom sa business namin. Ang sabon, sinubukan din ni Diana Lynn na merong UTI. Sa gabi, talaga, naiihi ako 3 beses. Pagka kinabukasan, maaamoy ko na yun sa panty ko. Pero nung ginamit ko siya, wala ka talagang maamoy. Simula nung gumamit ako, hindi na ako nagkaka-attack ng UTI. Ang UTI kasi, hindi naman yan pang matagalang sakit. So nagagamot yan kasi pwede kasi yung infection mo ay nandun sa taas or sa baba lang. So kung ito ay nalilinis mo naman, posibleng mawala ang infeksyon. Pero bago pa bumula ang bibig sa magagandang review ng naturang sabon, pagdidiin ng FDA, nitong nakaraang taon pa sila nagbigay ng babala sa publiko tungkol dito. Sino man po na nagbebenta, nagdidistribute, nagmamanufacture po ng mga hindi rehistradong produkto ay maaari pong makasuhan na imprisonment 1 year to 10 years po or fine 50,000 pesos to 500,000 pesos po or both. Stop naman, hindi na ako magtitinda. Nag-stop ako nagbenta kasi wala na akong pagkukunan. Dahil hindi rehistrado, hindi raw masisiguro ng ahensya ang kalidad ng sabon at kung ligtas nga ba itong gamitin o kung posibleng may health risks ito sa mga gagamit. Para malaman ang nilalaman ng naturang sabon, ipinasuri namin ito. Ano kaya ang components o laman nito? Nagbibigay tayo ng warning na huwag po nating tangkilikin, huwag po nating gamitin yung produkto na to since pwede siya magdulot ng harm or danger po sa mga gumagamit nito. Bagay daw na nangyari sa vlogger mula sa Bukidnon na si Rosanel. 1 linggo pa lang daw siyang gumagamit ng sabon, nangate at nagsugat na raw ang kanyang singit. Wala naman akong na-feel nung unang gamit ko. So kaya pinagpatuloy ko siya. Then after 7 days, yun na nga, nangyari na nga yung hindi inaasahan na nangati yung sa bandang singit ko. Nagsusugat-sugat po siya. Meron akong pimples sa mukha. Tapos tinry ko siyang gamitin. Parang humapdi siya lalo. So kaya yun, in-stop ko yun. Kailangan natin tandaan, anything that we put on the skin, posibleng mag-penetrate ito into the skin. It can potentially go to the organs inside the body. Meron nga ba itong mapanganib na sangkap? Ano ang resulta ng isinagawang laboratory test sa trending na sabon? So based on the findings, ang nasa likod ng trending na Dilmanoy Virginity Soap, magpapaliwanag. Yung mga customer na rin po, yung mga nagkle-claim na pumuti sila, na wala yung mga pimples, acne, gumanda yung skin nila. Totoo nga bang nakakapagpasikip ito ng ari ng babae? Sabi niya, sumikip daw yung ari ko. Ang masusing investigasyon sa trending na sabon, susunod na. Trending na virginity soap, may kakayahan daw na makapagpasikip sa ari ng babae? Sabi niya, sumikip daw yung ari ko. Feeling ko medyo sumikip. Kaya confident ako na pag nakita kami, sure na hindi niya na ako iiwan. Pero saan nga ba galing ang sabong ito? Nagpaliwanag ang may-ari ng kumpanya na nagbibenta nito. Hindi po kami yung manufacturer nun, pero kami po yung nagpagawa ng virginity soap. Aware kami na naglabas si FDA advisory. Nung time na yon, in-stop namin yung production. Kaso lang, wala na kami ma-recall sa market kasi nasa user na. Hango raw ang sabon sa ibinibenta ring virginity soap sa Thailand. Yung
unang claims namin as tightening soap siya sa private part. Yung mga customer na rin po, yung mga nagkle-claim na pumuti sila, gumanda yung skin nila, ayun na rin po yung halos na promote namin kasi iyon po yung binibigay sa aming feedback ng tao. Mali pala na i-promote namin yung feedback na yun na hindi pala iyon yung nakaklaim kay FDA. Kaya ang pagkakamali namin is overclaim kami, ordinary feminine and whole body soap lang siya. Totoo bang nakakapagpasikip ito ng ari ng babae? Walang scientific basis. Psychologically, akala nila sumikip dahil may malamig sa parting baba. So, yun ang nararamdaman nila. Yun ang kiniklaim nila. Pagka gumamit ka ng sabon na hindi pala hiyang sa'yo or maaaring may allergy ka dito, pwede kang mangati, mamula, what more, magkaroon ka ng matinding infection na mag-lead to septic shock. Pwedeng ikamatay ng isang tao. Pero teka, ano ang resulta ng ipinatest nating sample ng sinasabi nilang virginity soap? So based on the findings, wala namang nakitang cadmium, arsenic, mercury, and lead. Pero hindi natin masasabi na safe na siya. Kasi ang test na to is just to confirm na wala siyang heavy metals. Pero we don't know the ingredients list. Yung false and deceptive advertising, ito yung pagpapamahayag, pag-aanunsyo ng mali o mapandin lang na mga claims tungkol sa isang produkto. Maaari silang kasuhan under the Consumers Act of the Philippines. Pag mga resellers, isa hanggang 10 taon na pagkakakulong at maaari silang magbayad na hanggang 5 milyon na penalty. Kapag naman ito ay manufacturer o distributor ng produktong ito, maaari silang singilin ng mula 500 hanggang 10 milyong piso at maaaring makulong ng mula 5 taon hanggang 10 taon. Humihingi kami ng pasensya sa mga distributors and resellers na nagtiwala sa amin, sa mga users ng product natin. At responsible po kami bilang company kung ano man po yung kailangan natin i-comply sa FDA. Upon checking our records po, may mga application sila. Kagaya po ng sabi ko, sila po ay na-disapprove maybe because of their proposed brand name and trade name po na very offensive and scandalous po. Sina Giselle, maglalabas na rin daw ng bagong produkto na naaayon sa pamantayan ng FDA. Maging vigilant po tayo. Maging mapagmatsyag po tayo sa mga advisories na aming ini-issue. Dapat hindi sinusukat ang babae sa kanyang physical na kaanyuan. Hindi siya sinusukat sa kanyang reproductive function. At the end of the day, hindi naman tayo susukatin kung gaano tayo kaganda, gaano tayo ka-sexy, gaano tayo ka-sikip, no? At the end of the day, susukatin pa rin tayo paano tayo naging mabuting mamamayan, paano tayo naging mabuting ina, paano tayo naging mabuting tao na nag-aambag sa lipunan. Sa internet ngayon, naglipana kung ano-anong mga advertisement sa kung ano-anong mga produkto na ini-endorso ng kung sino-sino. Pero hindi lahat ito aprobado ng FDA. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.